ang problema. Padance-dance para sumila. Rock and roll hanggang umaga. Wag mo na magpapray-cry. Dahil buhay, todo bigay. Kaya enjoy na lang kayo. So I have a good time. Nag-good time ang mga nasa Singapore kagabi, Diego. Nag-good time. Iniwanan ka, tapos nag-good time sila. Nag-good time din naman si Diego. Ah, gano'n? Alang-alang sila lang. Papayag ba naman si Diego? Siyempre, hindi papayag yan. Diego pa. Pero alam mo, Ninang, Marso na, di ba? Oo, kaya graduation day. Yes. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Second week. Dire-diretso na yan. Andiyan na yung mga politikong mga pulpul na Mag-speech. Mag-speech sa mga graduation. Kunyari. Pero ang malaking tanong dyan, Ninang, di ba mga gumagraduate ng koleyo, bakit yung iba mas nakakakuha ng trabaho yung mga nag-aaral sa pribado kaysa sa pampubliko? Mga state university na hindi naman mga probinsya, pero yung galing dito, mas nakakakuha sila ng trabaho. Okay. Yung sinasabi mo na yan, merong konting katotohanan. Medyo totoo, pero meron din naman niya na hindi katotohanan. Why? Okay. Kasi ganito, syempre, yung mga karamihan sa graduate ng mga exclusive school, unang-una, magaling sila mag-English. Oh? So actually, napaka-importante kasi nung English. Do you mean to say that English is speaking about is very important? Oo, kasi tayo mga Pilipino, ang pagtingin natin sa mga tao, no? Pag magaling ka mag-English, una-una, matalino ka. Matalino. Okay, yun yung isang misconception, no? Na pag magaling mag-English, matalino. Baka dahil sa pangalan In fact, ng school. di ba, kahit na security guard or kahit na yung mga nagtitinda sa mga department store, pag English ka ng English, akala nila Nakakabenta. matalino ka, tsaka Brilliant. kaya mayaman ka, o di ba? So merong ganong misconception. Tapos, ang nangyari ngayon sa mga firm kasi, na yung sa mga businesses, di ba? Syempre, kailangan talaga, very important yung communication. Yes. Kaya talaga namang may plus factor na pagka-graduate ka na exclusive school, madali kang matatanggap sa work. Pero sa ngayon, meron ding mga pag-aaral, no? Na marami nga tayong nakukuha from the mga exclusive schools. Pero marami rin na gusto nilang kumuha dun sa mga hindi masyadong exclusive. Why? Kasi ang nakita naman nila, itong mga to, syempre hindi masyadong kayamanan, di ba? So medyo They will work harder. Yes, oo. So for Madaling example, utusan. ito yung mga example, no? Ako mismo na biktima niyan eh. Bakit Kasi Ninang? hindi naman ako graduate ng exclusive school. Kayo yung biktima, Oo. Ninang. So, anong nangyari, actually, natanggap kami nung nag-SGV ako noon. So, pag exclusive school ka, may dagdag na sweldo. At that time, ang aking first salary is 1,680 pesos. Ano to, monthly? Monthly. Monthly, Oo. 1,600? yan? Oo. Neto yan? Oo. Gross. Gross? Oo. 1,600? Anong taon yun? Huwag mo na alamin, Diego! Take home pay. Pero ang nakita kasi doon ganito. Bahala sila magkwenta. Tinanggap naman ako kasi sa 4,000 na nag-exam, 100 kaming tinanggap, 50 na babae, 50 na lalaki. So talagang Kasi alam naman natin na SGB mahirap pasukan yan. Oo, may pasukan. Pero ang nakita ko doon, dahil hindi ako sa exclusive school, hindi ako, Galing. yung UP, dinagdag ko ng plus 100. Ang may pagkasa ako, UP ako eh. Oo, 1,780 yun ang dinagdag nila. University of Pangasinan. Oo. So, pero ngayon ganito ang nangyari. Along the way, nakikita nila na parang nagtatagal at saka talagang para kami mga slaves. Oh. Yung mga hindi graduate ng exclusive Bakit schools. ganun? Oo. Slaves, ha? So, yun ang mga nangyayari ngayon. So, for example, ako ngayon, employer na ako. Di ba? Naghahanap ako ng accountant, naghahanap ako ng executive assistant. Pero, ayoko na nang galing sa exclusive school. Kasi mahal magpasweldo. Hindi naman sa mahal. Pero, yung bang pagtsatsaga, kasi wala. wala masyado Kasi eh. mga mayaman Kasi pag mayaman, di ba, normally, hindi naman ko nila I lahat, remember, no? nung nagtatrabaho ko before sa isang corporation, nakatag doon, pag may specific school kasi na exclusive, na ikukunin mo, ang problema, usually mga ito, pag linagay mo sa medyo lower rank, hindi to susunod sa chain of command. Matitigas daw ang ulo. Ay, hindi ko gina-generalize ha. Pero ito ang drawback daw because of upbringing with a silver spoon. Oh, ito kasi yung kailangan sa trabaho. Kailangan lahat ng trabaho, maliit man, yung mababa, kala natin, kaya nating gawin. And you're willing to immerse. Oo. So, for example, ako noon, ang una kong trabaho ay nagpo-photocopy.
I mean, tinanggap ako sa SGB, Xerox lang, oh. Photocopy, Xerox kasi. accountant, akala mo mag-audit ka, pupunta ka sa mga iba't ibang kumpanyang malalaki. Pero ang una ipapagawa sa'yo, magpa-photocopy ka. Photo, yes. Tapos, ang gagawin mo, magpa-filing ka. Yeah. Tapos ngayon ko lang naintindihan na napaka-importante nung filing at saka nung pagpa-photocopy na yon. Kasi una-una, sa pag nagpa-photocopy ka, nare-review mo yung mga Mababasa mo siya. Okay. Pero yung pagpa-filing, Yun, napaka-importante kasi it's a way of teaching you how to be organized. Yes. So pag na-organize mo yan, parang yung isip mo rin, yung buhay mo na-organize. Organized din, At the same time, pag may kailangan ka, ang dali, alam mo kung saan mo kukunin. Ganda So yun ang very important na naituro sa akin. So ngayon, syempre, ang hinahanap ko rin, somebody na willing mag-photocopy, willing gumawa ng mga maliliit na trabaho. Kasi kahit ako hanggang ngayon, ginagawa ko. Oo, mas maganda yun, Ninang. Oo. So yun, so kailangan bigyan natin ng tip yung mga graduate no ng mga public school na magsumikap lang sila. Patuloy-tuloy. Maaabot nila yung At saka dapat ang nilang importante, hindi rin totoo na porke graduate ka ng mga public schools, hindi exclusive school, hindi rin naman totoo na Sino mag-excel? hindi ka magaling. Oo. Kasi actually, marami dyan magaling, medyo ang kulang lang talaga yung hindi lang communication. You can always improve on that eh. You can read books. So, importante sa mga kabataan at saka kahit sa matatanda, lagi po tayong magbasa. Magbasa, newspapers, books, kasi that's the only way na magiging magaling kayo sa communication. Kasi yun lang naman ang disadvantage ng mga hindi nag-aral sa mga exclusive. Kasi karamihan din kasi sa bahay ang usapan Kasi natin. mas magaling kasi kung may Tagalog, communication kasi sa ibang tao, marunong kang makipag-usap. Oo, pero ganito naman. The only advantage ng mga nag-graduate sa mga exclusive schools, yung network na tinatawag. Mas marami. Oo, hindi sa mas marami, pero they go to places. So, for example, yung may mga fraternities, di ba? Tapos, for example, nag-UP ka, Maraming especially kontak, kung abogado ka, di ba? Parang lahat sila makikita mo sa mga high offices in the government, in corporations. Pero Ninang, may naglabas na isang survey na mas marami ang nakakakuha ng trabaho yung graduate ng PUP. Ba? Kasi ganito naman kasi. School, kahit sa Metro Pag Manila. binilang mo naman in terms of population, di ba, mas madami talaga yung graduate ng mga public schools, state universities, kaysa exclusive schools. Mas kukonti sila. So in terms of dami, mas madami talaga. But in terms of percentages, di ba, mas marami pa Hindi, rin. naglabas din na mas mataas pa rin yung sweldong ibinibigay nung graduate sa PUP compare doon sa gumraduate doon sa Lasal saka sa Ateneo. Pero meron naman sinasabi, huwag kang kukuha. Pero yan ay sa simula lamang, Nina? Porky. Alalahanin natin na sa simula, syempre, pag nagsisimula, anong titingnan sa'yo? Kung saan ka Yun nag-graduate, lang. kung ano alam mo. Pero habang nagtatagal, pwede mo silang malampasan. Yun nga, parang yun lang. kunyari ako sa experience ko, pagpasok, medyo disadvantage kasi mas mababa yung sweldo ko. Pero nung nandun na, pagkakasama na kami, Angat na yun. at the end of the day, yung Sino maangat? performance mo Yes, the performance at saka yung level. pagsumikap mo na. Yun. So yun lang yung kailangan nating tandaan, kailangan lagi magsipag. Kaya at doon sa saka mga magsikap. gagraduate ng koleyo, Kape lang kayo. work hard. Work hard. Una para magsaya. Parang lasing lang. Forget mo na sa problema. Para magsaya. Parang